Magandang gabi ho sa bawat isa. Naririnig ba ako dyan sa likod? Okay. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa Book of Nehemiah. Nehemiah. Salamat po sa ating mga kaibigan na ating kasama po ngayong gabi. Nehemiah chapter 13 po tayo. Bago ko po basahin itong ating pag-aaralan, gusto ko lamang po na ilagay sa tamang pagkaunawa tayo kung kailan nangyari itong kasaysayang na isulat sa Book of Nehemiah. Ang kasaysayan po ng Israel ay nagsimula kay Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos po nila ay si Joseph, and then si Moses, and then si Joshua. Pagkatapos po ni Joshua ay ang Book of Judges. Nandyan po sila Samson. Ang kahuli-hulihan pong hukom ay si Samuel. At naghangad ang Israel ang mga Israelita ng hari. Ang unang naging hari ay si King Saul. Pagkatapos po ni King Saul, pinalitan po siya ni David. Ang tawag po sa panahong yon sa kaharian ng Israel ay United Kingdom. Kasi po ang Israel ay napasailalim sa isang hari lamang at yun po ay si David at pagkatapos po si Solomon. Subalit nang namatay po si Solomon, doon na po nahati ang kaharian ng Israel. Kaya tawag dyan, the divided kingdom. Naging masama ang Israel sa dalawang kaharian, the kingdom of Israel and the kingdom of Judah. Dahil sa kasamaan at pagsuway, ang kingdom of Israel ay pinarusahan ng Diyos. Subalit, mga 100 taon nang lumipas, ang kingdom of Judah ay pinarusahan din ng Diyos. So naging alipin po ang Judah at ang Israel sa Babylon for 70 years. Ito pong Book of Nehemiah nangyari nung sila ay bumalik na mula nung sila ay parusahan ng Diyos. Wasak ang Jerusalem, wasak ang templo, sunog ang mga walls of Jerusalem. So nandun na po tayo sa kwentong ito. Anong nangyari? Bakit nawasak ang Jerusalem? Bakit sinunog ang templo? Let's go to the book of Nehemiah, chapter 13. Basahin ko lamang po ang verse 1 until verse number 3. On that day, they read in the book of Moses in the audience of the people, and therein was found written that the Ammonites and the Moabites should not come into the congregation forever, because they met not the children of Israel with bread and with water, but hired Balaam against them, that he should curse them. Howbeit our God turned the curse into a blessing. Now it came to pass, when they had heard the law, that they separated from Israel all the mixed multitude. Pagpalain po ng Diyos ang atin pong binasang mga talata. Panginoong Diyos, samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral po ngayong gabi. Tulungan nyo kaming maintindihan namin, maunawaan namin ang paksang pag-uusapan po namin, o Diyos.
Bigyan niyo po kami ng gabay at tulong. Patawad sa lahat ng aming sala at pagkukulang. In Jesus' name, Amen. Ang atin pong pag-aaralan sa gabing ito ay akin pong pamamagatan, The Reformation in the time of Nehemiah. Gusto ko pong maintindihan po natin ano po ba ibig sabihin ng Reformation. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Now, the word Reformation originates from the Latin word reformare, which means to form again or to change. Yan daw pong salitang reformation ay nanggaling sa Latin word na reformare, na ang ibig pong sabihin, hubugin muli o di kaya baguhin. Ang salitang ito, the term is also linked to rescuing something from error and returning it to a rightful course. Ito pong salitang ito ay nakakabit din po sa kahulugan na iligtas mula sa kamalian at ibalik sa marapat na takbuhin, to the rightful course. Now, after the successful completion of the rebuilding of the walls of the city of Jerusalem, matapos po na ayusin yung bakod na nakapalibot sa lungsod ng Jerusalem, ito po ay kamangha-manghang katagumpayan na pinangunahan ni Nehemiah dahil natapos po nila ang pagtatayo ng walls of Jerusalem in only 52 days. Mahirap po ito kasi, alam nyo, mas madali po ang gumawa ng bago kaysa ibalik ang dati. Kasi halimbawa, sa reconstruction, gigibain mo yung luma at aalisin mo yung kalat, yung debris, kung sa English. Yung kalat, di ba? Tatanggalin mo yung mga istrombo, saka ka makakapaghukay. Pero can you imagine, in 52 days, natapos po nila Nehemiah ang pagtatayo. Now, alam po ninyo, pag binasa po ninyo, that was found in chapter 6, na masasabi natin, well, tapos na ang malaking trabaho ni Nehemiah, but it was not. Dahil ang katotohanan, Nehemiah faced another gargantuan work, isang enormous, isang napakalaking trabaho. Ano po yung isa pang malaking trabaho na dapat niyang gampanan after the reconstruction of the wall of Jerusalem? The reformation of Israel. Yun hong paghuhubog muli sa Israel. Bakit po kailangan ito? Israel needs to be formed again. Ang Israel po, kinakailangan hubugin uli. Kasi nasira ito eh. Ang Israel po needs to change. Ang bayang Israel dapat hong magbago. Ang Israel needs to be rescued from sin and error. Masyado na pong malalim ang kamalian at kasalanan ng Israel. Kailangan po silang iligtas doon. And Israel needs to return to its rightful course. Mali na ang tinatahak ng Israel. Kailangang ibalik po sila sa dapat nilang takbuhin. Yan po ang kwento ng Nehemiah chapter 13. Alam niyo po, for this to happen, kailangan ng strong leader. Kailangan ng isang malakas, matatag, matibay na pinuno. At si Nehemiah, mga kasama, ay inilagay ng Diyos sa panahong ito sa kasaysayan ng Israel sapagkat siya ang tamang tao na kung saan ang Israel ay muling mahuhubog muli. Ang Israel ay magbabago. Ang Israel ay maililigtas sa kasalanan at kamalian at ang Israel ay makabalik sa dapat niyang takbuhin. May 5 katotohanan po na gusto ko pong dalhin po sa inyo patungkol sa tunay na pagbabago. Alam niyo po, I would expect that years down the line, mga ilang taon na lilipas, I hope you would remember this. I hope you would remember the message about reformation, about being formed again, about being changed again,
na tayo'y muling baguhin ng ating Panginoon. Kasi habang tumatagal mga kasama, ang tendency po natin ay lumayo sa ating Panginoong Diyos. So kung halimbawa, malagay tayo kagaya ng kalagayan ng Israel, meron po tayong pattern ngayong gabi kung ano ang dapat mangyari sa buhay natin. Number 1, reformation, yun pong muling paghuhubog, yun pong pagbabago, happens when people returns to the Scriptures. Ang pagbabago, ang muling pag-uuhubog at yung kaligtasan mula sa kamalian at kasalanan ay mangyayari pag tayo ay manunumbalik sa salita ng Diyos. When people returns to the Word of God. Na tingnan po natin, ano bang nangyari sa Israel? Yung kanilang pagtalikod sa Diyos, their departure from God happened because they departed from God's Word. Yung kanilang paglayo sa Diyos, yung pagtalikod nila sa Diyos, ito po ay nangyari dahil tumalikod sila sa salita ng Diyos. Meron nung mga tao na, alam niyo, listen, nanghihinawa na ba kayo sa salita ng Diyos? That is a bad sign. Yan po yung masamang sinyalis. Yung sinasabi natin, alam ko na yung Bible, pakibawasan nga ang treble. Meron ng mga tao natutulog sa preaching, huwag kayong matulog. Alam nyo, yan yung ventilador, pag nilalamig kayo, pagkatapos may ventilador pa kayo, patayin ninyo ang ventilador para hindi kayo makatulog. Nakikinig ho ba kayo? Bakit nyo papayagan ang sarili ninyong makatulog kayo? Bakit di ninyo gisingin ang inyong sarili? Tapikin ninyo yung katabi ninyong natutulog. Dahil pag natulog kayo, mga kasama, hindi kayo lalago. Pag natulog kayo, ang inyong pinaaabot na mensahe sa Diyos, ayoko sa iyong salita, wala akong interes sa iyong mga salita, Panginoon. Kasi tingnan po ninyo, pag kayo ay nanonood ng mga telenovela, gising na gising eh. Ilang oras na kayong nanonood, pagkatapos nagtapos, sasabihin mo pa, pambira, tapos agad. Pero you were in front of the television for 5 hours already. Pero pag preaching, natutulog tayo. One thing we are telling God, when we go asleep, when there is a preaching, I'm not interested. Ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi kayo nakikinig, sabi ng Panginoon, sapagkat hindi kayo sa Diyos. Sa Jeremiah chapter 7, narito po ang paliwanag ng Panginoon kung anong nangyari sa Israel. First of all, binigyan po sila ng payo ng Diyos, the counsel of God to His people. And Jeremiah 7 verse 23, ito po ang sabi ng Panginoon, but this thing commanded I to them, saying, obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Itong sabi ng Panginoon, sundin ninyo ang aking tinig. Ako'y inyong magiging Diyos. Kayo'y aking magiging bayan. Lumakad kayo sa lahat ng mga daan na aking inutos sa inyo upang maging mabuti ang inyong buhay, that it may be well unto you. Alam niyo mga kasama, listen, to obey God and to walk in all the ways which He commanded us, mabuti po sa atin yon. Pero alam pa ninyo, anong ginawa nila? They rejected the counsel of God in verse 24. Look at verse 24. But they hearkened not, nor inclined their ear, but walked in the counsels and in the imagination of their evil hearts, and went backward and not forward. Anong ginawa nila? Hindi sila nakinig. Now, are we guilty of this? Na hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi sila nakinig. Na hindi nila ibinaling ang kanilang tenga. Alam niyo, pag nakikinig ko tayo, minsan kami ni Sir Mariel, pag meron po ako mga important calls, sasabihin ko sa kanya, doon ka muna sa kwarto, meron akong kausap. Meron akong kausap na importante ito. So there are times I would say, I want to be in private. Pero pagkatapos po ng aming pag-uusap, nung kausap ko, kung sino man po yon, pagpasok ko sa kwarto, binibiro ko siya. Ang hirap makinig, you know?
Parang namaga yung tenga mo, kakapakinig ha. Well, I'm just joking. Pero kung gusto mo talagang makinig, there must be an effort. You need to exert an effort. Yan po yung sinasabi rito ng Panginoon, hindi ninyo ibinaling ang inyong tenga. Walang effort, mga kasama na makinig. Yan ang kasalanan ng Israel. Bagkos lumakad po sila sa mga payo, in the counsels and in the imagination of their evil heart, ang kanilang sinunod yung kanilang masamang puso. At sabi ng Panginoon, they went backward and not forward. Listen, if we will not listen to the Word of God, ang atin hong direksyon is backward and not forward. Ilan ho sa atin na dapat lumalago, nabubonsay tayo sa spiritual nating buhay. Verse 25, since the day that your fathers came forth out of the land of Egypt unto this day, I have even sent unto you all my servants, the prophets, daily rising up early and sending them. Hindi nagkulang po ang Panginoon. Mula nung sila'y inalis sa Ehipto, hanggang sa ngayon, wika ng ating Panginoon Diyos, isinugo ko ang aking mga propeta, gumigising sila ng maaga, at isinugo ko sila. Pero ito sabi ng Panginoon, yet they hearken not unto me, nor incline thine ear but hardened their neck. They did worse than their fathers. Hindi sila nakinig. Hindi nila ibinali ang kanilang tenga, bagkos pinatigas nila ang kanilang mga leeg. Ang ibig sabihin, kahit anong tawag ng Panginoon sa kanila, hindi nila nililingon ng Panginoon. Mas masaol pa sila sa kanilang mga ama. Look at verse 27. Therefore thou shalt speak all these words unto them, but they will not hearken to thee. Ang bigat ng trabaho ni Jeremiah, sabi ng Panginoon, ipangaral mo yan, pero hindi sila makikinig sa iyo. Thou shalt also call unto them, but they will not answer thee. Tatawagin mo sila, pero hindi sila lilingon, hindi kanila tutugunin. Ganyan po ang Israel. Bago nagalit ang Diyos, bago pinarusahan sila, hindi sila nakikinig sa Diyos. Now may I ask you this question? Are you still listening to the preaching of God's Word? You can be sitting where you are tonight, but you are not hearing the Word of God. Hindi mo pinakikinggan. That's the reason why you are not growing up. That's the reason why God's blessings do not fall on you. Now, ikalawa po na nais kong makita po ninyo, the departure from God happened because they departed from God's Word. Pangalawa ho, God punished them. Pinarusahan po sila ng Diyos. Ano pang parusa ng Panginoon? The silence of heaven is God's punishment upon His people. Can you see here? Ayaw niyong makinig sa akin? Ayaw niyo akong pakinggan? O ngayon, mananahimik na ako. Listen to this. Kung ang Diyos o ang langit ay mananahimik, parusa po ng Diyos sa atin yan. Yan po'y sinabi na ho ng ating Panginoon in Amos chapter 8 verse 11 and 12. Sabi ho rito, bago dumating yung kaparusahan, nagbigay ng babala ang Panginoon. Sabi niya, behold, the days come, saith the Lord, that I will send a famine in the land. Narito, darating ang mga araw, wika ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapadala o magsusugo ng pagkagutom o taggutom sa lupain. At sinabi ng Panginoon, in-specify niya, not a famine of bread, nor a thirst for water, hindi taggutom hindi taggutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig. Alam niyo anong famine na darating? But of hearing the words of the Lord. Sabi ng Panginoon, magkakaroon ng tagutom sa pakikinig ng salita ng Diyos. You know what God is saying? What God is saying is this, the time will come that heaven will be silent. That there will be no prophets giving you the right message from God. That God will be silent in heaven. Hindi na siya mangungusap sa atin. Kaya sabi ho rito in verse 12, and they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord. Maglalakbay ang tao, maghahanap ng salita ng Diyos kung saan saang dako siya paparoon. Pero anong sabi nila? They shall run to and fro
to seek the word of the Lord. At ang sabi ng Panginoon, and shall not find it. Hindi nila masusumpungan. Why? God's judgment had come, a different kind of judgment, the silence of heaven. Kaya ho, for many years, nung sila'y malayo sa Jerusalem, nung inalis sila sa lupang pangako, there's no food for their soul. Payat na payat ang kanilang kaluluwa. Wala silang naririnig na pagsaway mula sa Diyos. Walang pagtutuwid sa kanila ang Diyos. Why? Because for many years, they did not hearken to the voice of God. But here in the book of Nehemiah, nagkaroon na po ng Reformation. Are you following me? Let's go to letter C. Reformation. What is Reformation? Huhubuging muli. Babaguhin. Ililigtas sa kasalanan at kamalian. Anong Reformation? Ibalik tayo sa dapat nating takbuhin. Letter C, Reformation begins when we incline our ears to hear the Word of God. Alam nyo, ang muling paghuhubog, ang panunumbalik ng tama sa buhay natin kung makikinig tayo sa salita ng Diyos. Alam nyo, listen, meron ako nakikita rito, nasa church pero hindi nakikinig. Kaya walang reformation nangyayari sa buhay. Because you are not interested. Gusto mong mahubog kang muli? Gusto mong mabago? Gusto mong iligtas ka ng Diyos sa kamalian at kasalanan? Gusto mong tumama, maging tama ang takbuhin mo sa buhay? Magsisimula po yan when we begin to incline our ears to hear the Word of God. Look at Nehemiah chapter 13, verse 1 to 3. On that day, they read in the book of Moses in the audience of the people. Nung araw na yon, binasa sa kanila ang aklat ni Moses. Ano po ito? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Binasa po sa kanila in the audience of the people, meaning to say, they begin to listen. And therein was found written, kanilang nasumpangang nasusulat, that the Ammonites and the Moabites should not come unto the congregation of God forever, because they met not the children of Israel with bread and with water, but hired Balaam against them, that he should curse them. Howbeit our God turned the curse into a blessing. Now it came to pass, when they heard the law, that they separated from Israel all the mixed multitude. Ano po ang epekto ng salita ng Diyos pag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos? Under this, number one, the Word of God illumines and explains the past. Ang salita ng Diyos ay magbibigay ng ilaw at ipaliliwanag ang ating nakaraan. In this particular incident, yung nakaraan ng Israel, ang dami nilang katanungan. Hindi nila maintindihan. Subalit nung kanilang mabasa, meron na, ang lalim-lalim na pala na wala sila sa Panginoon. Isipin po ninyo, nagpakasal sila sa mga Ammonites at sa mga Moabites, pero nung nabasa nila, sabi nila, hindi pala dapat sila nakikipamatok o nakikisama sa mga Ammonites and the Moabites. Why? Verse number 2, sapagkat hindi po nila tinulungan ang Israelites nung sila'y naglalakbay, humingi ng pagkain ng tinapay at tubig, hindi nila binigyan. Bagkos ang ginawa pa nila, inupahan nila si Balaam para sumpain ang Israel. Pero ang Diyos napakagaling, napakamahabagin sa Israel. Yung sumpa ay ginawa ng Diyos na pagpapala. The Word of God illumines and explains the past. Number 2, the Word of God exposes their spiritual condition. Alam niyo, pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ito po ay salamin ng ating spiritual na buhay. Makikilala natin ang ating spiritual na kalagayan. Alam po ninyo, I've learned already, pag meron ho akong kinang-counsel, tinatanong ko, what's wrong with you? Ano ang mali mo?
I would just say, Malika, I want you to know saan ka nagkamali. At yan po ang purpose ng Bible. Pag nag-aaral tayo ng Biblia, mga kasama, this is a spiritual mirror. Ipinapakita ang ating mga kamalian. Look at James 1, verse 22 to 25. Sabi rito, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Huwag ho tayong maging tagapakinig lang. Alam niyo, pag nakinig ka sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay may doktrina na dapat nating paniwalaan, may pangako na, may doktrina na dapat nating tanggapin, may pangako na dapat natin paniwalaan, mayroong utos na dapat nating sundin. Kaya if you are just a hearer of the word and not a doers of the word, dinadaya mo lang sarili mo. How many of us here are deceiving themselves? Ilan ho sa atin dito, mga kasama, ang dinadaya natin ang ating mga sarili? Verse 23, for if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Kung meron man po dito sa ating nakikinig lang ng salita ng Diyos at hindi niya ginagawa ang salita ng Diyos, kagaya siya ng isang tao na may hawak na salamin, nakita niya ang kanyang sarili, nakita niyang marumi ang kanyang sarili sa salamin. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Nakita mo, itsura mo, pangit. Pero anong ginawa mo? Wala kang ginawa. Nilimot mo lamang. Ganyan ang mga Kristiyano na nakinig ng salita ng Diyos. Yung mga tao not Christian. Alam mo ninyo, a true Christian is a hearer and a doer of God's word. Pag ang isang tao, sabi niya, Christian siya, nakikinig pero hindi ginagawa ang salita ng Diyos, I doubt his Christianity. Verse 25, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed. The Word of God exposes their spiritual condition, and this expose will lead them to what? To holiness or sanctification. And that's the third one. The Word of God leads them to holiness. Nung mabasa nila ang kanilang nakaraan, ang katuruan ni Moses, look at verse number 3. Now it came to pass, when they had heard the law, that they separated from Israel all the mixed multitude. Nang mabasa nila ang aral ni Moses, humiwalay sila sa mga banyaga na hindi dapat nila asawa. That's the first one. Reformation starts when people returns to the Scripture. I'll go to number 2. Ikalawa ho, reformation is needed because of the evil alliance between Eliashib and Tobiah. That's found in verse 4 and 5. Kailangan ho ng muling pag-uuhubog, kailangan po silang iligtas sa kamalian at kasalanan. Bakit ho? Meron pong masamang alyansa. There was an evil alliance between Tobiah or Eliashib and Tobiah. Look at verse 4 and 5. And before this, Eliashib, the priest having the oversight of the chamber of the house of our God, was allied unto Tobiah, and he had prepared for him a great chamber, where aforetime they laid the meat offerings, the frankincense, and the vessels, and the tithes of the corn, the new wine, and the oil which was commanded to be given to the Levites, and the singers, and the potters, and the offerings of the priests. Now, for us to understand, why is it the friendship of Eliashib and Tobiah was an evil thing? Kailangan nating kilalanin ang dalawang ito. Who was Eliashib? Sino po siya? Who was Tobiah, the Horonite? Sino po siya? Let us see kung bakit tinawag ng Biblia their friendship, their alliance was an evil thing. Who was Eliashib? Number 1, he was a priest. Eliashib was a servant of God. Isa po siyang saserdote. Isa siyang pari. Under the order of Aaron. Pangalawa, he was the overseer of the house of Israel, of God. Yan po ang nakalagay po dyan na
having the oversight in verse 4 of the chamber of the house of our God. At pangatlo, Eliashib prepared a large room for Tobiah inside the temple. He was allied to Tobiah. Sila po ay magkaalyansa at pagkatapos binigyan niya po ng isang malaking silid sa templo ng Diyos. Now, marapat po ba yan? Sino? Si Tobiah. Una ho, Tobiah was a staunch enemy of Israel and Nehemiah. Ano ba ibig sabihin ng staunch? Ay ibig sabihin ng staunch, mga kasama, matibay, matigas na kaaway ng Israel at Nehemiah. Patunayan ko po yan. Ikalawa ho, Tobiah was greatly displeased because Nehemiah had come to help Israel. Napighati itong si Tobiah nang malaman niya na mayroong gustong tumulong sa bansang Israel. Ang gusto ni Tobiah, walang tumulong, pahirapan ang Israel. Look at chapter 2, verse 10 of Nehemiah. When Sanballat the Horonite and Tobiah the servants, the Ammonite heard of it, it grieved them exceedingly. Napansin ninyong ginamit na salita? Lubha silang nagdalamhati o nalungkot that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. They want the destruction of Israel, not the welfare of Israel. Number 3, Tobiah is part of a group of men who mocked the plan to rebuild the wall. Si Tobiah po ay kabilang sa isang grupo ng mga tao na hinamak nila, kinutya nila ang pagsasaayos ng bakod ng Jerusalem. That's found in verse 18 to 19. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's words that he had spoken unto me. And they said, alam nyo, nung kausap ni Nehemiah dito, yung kanyang mga kababayan, sinabi niya, kinilos ako ng Diyos, may ginawa na ang Diyos, inihanda ng lahat ng kailangan natin. Nung sinabi ang naging tugon ng mga tao, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Pero ano po ang reaction ni Sanballat and company kasama si Tobiah? Verse 19, but when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem of Arabian heard it, they laughed us to scorn and despised us and said, what is this thing that ye do? Will rebel against the king? Kinutya nila ang plano sa muling pagsasaayos ng bakod ng Jerusalem. Ikaapat po, Tobiah caused discouragement in the rebuilding of the wall. Chapter 4, verse number 3. Now Tobiah the Ammonite was by him, and he said, even that which they built, if ox go up, he shall even break down their stone wall. Can you imagine yung words of discouragement? Sabi nila, gagawin nila yung walls of Jerusalem. Pag nilukso yan ng isang wild dog, fox, wild dog po yan, babagsak ang kanilang tinatayong bakod. Number 5, Tobiah was wrathful when the gaps of the walls were being closed. Galit na galit si Tobiah. Nung malaman niya, kasi naidugtong na po yung mga awang ng walls, ng mabalitaan. Look at verse 7. But it came to pass that when Sanballat and Tobiah and the Arabians and the Ammonites and the Ashdodites heard the walls of Jerusalem were made up, and that the breaches began to be stopped, then they were very wroth. Napuot po sila. That's bad news. Alam niyo, listen to this, mga kasama. Listen very carefully. Our enemy will always discourage us. Huwag kayong umasa. Pagkaaway, laging negative yan. Pagkaaway, mga kasama, laging laban yan sa atin. Number 6, Tobiah, in the company of Sanballat, plotted to do Nehemiah physical harm in verse 6 and 2. 6, 1 and 2. Now it came to pass when Sanballat and Tobiah, and Geshem the Arabian, and the rest of our enemies heard that I had builded the wall, and there was no breach left therein,
though at that time I had not set up the doors upon the gates, that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. Niyaya nila si Nehemiah, baba ka muna dyan, tigil mo muna ang trabaho, fellowship tayo in the village of Ono. Pero ang iniisip nila, gagawa nila ng masama si Nehemiah. How come? Bakit? Si Eliashib, na isang Israelita, at hindi lamang Israelita, isang saserdote, nakipag-alyansa sa kalaban ng Israel. At meron pa nga po silang ginawa, Tobiah hired Shemaiah to frighten Nehemiah. Grabe ang kanilang ginawa. Ngayon, tanong ko, ang reformation po mangyayari pag mayroong isang magaling na leader. Wala hong paghuhubog muli, walang pagbabagong mangyayari, walang pagsisisi, walang pagkaligtas sa mali at kasalanan, walang panunumbalik sa tamang takbuhin kung walang strong leader. But in this time in the history of Israel, there was a man, a very strong leader. Nehemiah was the man. Look at the action taken by Nehemiah against this evil alliance. Number 1, tingnan ho ninyo ang action ni Nehemiah. Nehemiah was deeply displeased by the act of Eliashib towards Tobiah. Malalim ang naging kalungkutan na Nehemiah sa ginawa ni Eliashib kay Tobiah. Look at verse 7 and 8 of Nehemiah 13. And I came to Jerusalem and understood of the evil that Eliashib did for Tobiah. Nehemiah was not a politician. Ang politician will always go for a win-win solution. A politician will always compromise holiness with defilement. Ang isang politiko will always compromise truth with error, but not Nehemiah. Hindi ganun sa Nehemiah. Tinawag niya yung alyansa between Eliashib and Tobiah na masama. Tinawag niyang evil. Verse 8, and it grieved me sore, therefore I cast all the household stuff of Tobiah out of the chamber. That's the second one. Nehemiah thrust the stuff of Tobiah out of the temple. Alam niyo yung ginawa niya? Hindi ba binigyan siya ng silid? Yung silid na yun ay lagayan po yun ng mga banal na bagay. Ang ginawa, hindi lamang siya nagalit. Hindi lamang tinawag niyang masama. Alam niyang masama, itinatapon po yun. Kaya hindi siya nagsabi, Eliashib, palayasin mo yan. Siya mismo, kinuha niya mga gamit ni Tobiah at itinapon niya sa labas ng templo. This is the kind of leader na kailangan po natin. Hindi niyo magugustuhan ito kung liberal kayo. Hindi niyo maiintindihan. Pero sana makita natin, ang masama ay hindi dapat manatili. Number 3, Nehemiah gave an order to purify the rooms and restore it to its original purpose. Yun pong silid na yon in verse 9. Then I commanded, and they cleansed the chambers. And thither brought I again the vessels of the house of God with the meat offering and the frankincense. Ibinalik sa tamang kagamitan. Ibinalik sa original purpose yung chamber. Lagayan po yan ng mga banal na bagay. Pero bago mangyari na maibalik,
alisin ang masama. Many years from now, I hope you would remember this message, that we need reformation. Why? Because evil had entered our church. And I just hope and pray that that this church will have leaders who are not politicians, who are not compromisers, na tatawagin nila ang masama na masama at itatapon ang masama. Let me go to number 3. Reformation is needed, for the house of God is forsaken. Kailangan ho ng pagbabago, muling paghuhubog, sapagkat pinabayaan ang bahay ng Diyos. Look at verse 11. Then contended I with the rulers and said, why is the house of God forsaken? I like Nehemiah. He calls it like it is. He calls a spade a spade. Hindi ho siya compromiser. Wala po siyang, alam niyo kung minsan yan ang gusto ng iba, alam niyo, you would not like Nehemiah. I remember some time ago, na sabi nila, ay namin yan si Pastor, matigas mangaral yan. Si Nehemiah, ganun po, you would not like Nehemiah. Dahil sinabi niya, bakit niyo pinabayaan ang bahay ng Diyos? Reformation is needed. Listen, huwag pababayaan ang bahay ng Diyos. Huwag pababayaan ang lugar ng pagsamba. May tanong ako dito, how is the house of God forsaken? Paano pinabayaan ang bahay ng Diyos? The answer is this. Can you go to the next line, please? How is the house of God forsaken? The house of God is forsaken when the Levites, God's workers, were neglected. Alam nyo, pinabayaan nila ang bahay ng Diyos nung kanilang pinabayaan ang mga manggagawa. Pabayaan po ninyo mga manggagawa, maniwala kayo, pinababayaan ninyo ang gawain ng Diyos. Alam po ninyo, ang mga manggagawa ng church, kasama po ako ron, si Pastor Eden, si Pastor Ira, ang mga tinrain po dito sa church na ito, hindi mga reklamador, hindi pa-importante, yan ang isang bagay na gusto ko makita ninyo, hindi pa-sosyal, marunong kaming magsakripisyo, marunong kaming magtiis, marunong kaming maghirap, but listen, huwag ninyong paghihirapin ang mga gamang gagawa ng Diyos. How were the workers neglected? Paano pinabayaan ang mga manggagawa? Here is the answer. The Levites were neglected and the house of God forsaken when the Israelites did not give their tithes and offerings. Nung hindi na ho sila nagkaloob ng kanilang mga ikapo at ng kanilang mga kaloob. Alam po ba ninyo ang mga Levites, nung hinati po ang Israel, hindi po sila binigyan ng Diyos ng lupa na mamamana. Wala silang lupain. Ang tribo ni Isakar, ni Gad, ni Judah, ni Benjamin, yung 12 tribo may mga lupain. Pero ang tribe of Levi, wala silang lupain. Ano pong paliwanag ng Panginoong Diyos? Basahin ko muna ang Nehemiah 13 verse 10. And I perceive, aking natalastas, that the portions of the Levites had not been given them. Ano yung portions? Ano yung bahagi ng mga Levita? Hindi ibinigay sa kanila. For the Levites and the singers that did the work were fled everyone to his field. Nagsaka na lamang po ang mga Levita at ang mga mang-aawit. Bakit? Pinabayaan nila ang mga manggagawa ng Diyos. Hindi sila naging tapat sa pagbibigay ng kanilang, hindi nila ibinigay ang portion ng mga manggagawa. What is that portion?
Go to the book of Numbers, chapter 13, verse 21 and 24. Are you following me? Huwag kayong aantukin. Gisingin mo si Luis pag inantok. Jace. Wala kang Bible, Luis? Ha? Oh. Huwag niyo yung Bible niyo. Huwag kayong mag-depend dito. I want you to, even if we have that, huwag kayong maging pabaya. Look at Numbers 18. And behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance. Ano yung portion ng Israel ng mga Levites? The tenth. Yung ikapo. Yan po ang mana yan ang portion ng mga Levites. For their service which they serve. Para saan po yung tithes? Para sa kanilang paglilingkod. Even the service of the tabernacle of the congregation. Let's jump to verse 24. But the tithes of the children of Israel, which they offer as an heap offering unto the Lord, I have given to the Levites to inherit. Therefore I have said unto them, among the children of Israel, they shall have no inheritance. Ako, naniniwala ako sa pagiging full-time. Sa Amerika, well, hindi naman masama. Pero alam po ninyo, if the church can support the pastor, the church must support their pastor. Now let us go now, action taken by Nehemiah. Sa sitwasyong ito, wala na yung mga manggagawa. Ang dumi-dumi ng templo, puno ng agyo, napaka-maalikabok, wala nang naglilinis. Ito po number 1, anong ginawa ni Nehemiah? Nehemiah reprimanded the leaders of Israel. Kanyang pinagalitan. Listen, mga leaders po ito. Alam niyo, pag politiko ako, hindi ko dapat pagalitan ang mga leaders. Baka magalit yan. Magkaisa sila. Lumaban sa akin. Si Nehemiah po, anong ginawa niya? Kanyang pinagalitan ang mga pinuno ng Israel. In verse 11, then contended I with the rulers and said, why is the house of God forsaken? Kanyang pinagalitan. He rebuked them. He contended with them. Sinisi niya ang mga leaders of Israel kung bakit napabayaan ang bahay ng Diyos. Ikalawa, Nehemiah gathered and restored the Levites to their works. Ang ginawa ni Nehemiah, hinanap niya yung mga Levita. Nandun na sila sa mga bukid. Tinipon niya at ibinalik niya sa kanilang gawain. Yan pong nakalagay sa uling bahagi ng verse 11. And I gathered them together and set them in their place. Organisado po ang templo eh. And number 3, the people restored the tithes and offerings. Look at verse 12. Then brought all Judah the tithe of the corn and the new wine and the oil unto the treasures. Alam nyo, whenever we fail or we refuse to give our tithes and offerings, you are forsaking the house of God and you are neglecting the servants of the Lord. That's the same story. And number 5, okay, verse number 4 muna. When people give of their tithes and offerings, pag nagbigay na, paki-correct mo nga yan, Ira. When the people give their tithes and offerings, abundant blessings will come. Alam niyo ho ba yun? Meron nga akong Katoliko sa Amerika na naturuan ko. Katoliko ho ito. Sabi niya, alam niyo, pastor, kahit ako Katoliko, sabi niya, tapat ako sa aking pagta-tithes. Nagta-tithes talaga ako. At nakita ko ang Diyos kung paano ako pinagpala ng Diyos. Malakay chapter 3 verse 8 to 11. May tanong ho rito ang Panginoon, will a man rob God? Pwede bang nakawan ng tao ang Diyos? Pwede bang nakawan ng tao ang Diyos?
Sabi ng Panginoon, yet ye have robbed me, but ye say, wherein have we robbed thee? Sagot ng Panginoon, in tithes and offerings. Sabi ng Panginoon, you are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse. Dalhin nyo ang lahat ng ikapo at kaloob sa aking bahay, that there may be meat in mine house, meaning that there might be supply in the house of God. Alam niyo po, hindi po ako mareklamo, and I don't want to make any issue with money. Alam ng misis ko yan. I do not make issue with money. Pero alam niyo, pag iniisip ko ang prinsipyo ng Diyos, kung hindi kayo tapat at hindi ako supported, and I am not, by the way. Kaya nga ito sila Joshua, sila Ira, sila Reden, si Jeremy, at iba pang mga manggagawa, they are well supported, but not your pastor. Have you realized that? Alam nyo, I can endure, pero hindi po maganda para sa inyo. Yan ho ang katotohanan. Bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Alam mo ba ninyo how much I paid this month para sa kuryente at tubig ng church? 49,000. Minsan no, diyan ako minsan umaangal sapagkat it's just too much for me. Nagrereklamo kayo sa inyong binibitbit. Alam nyo kung meron ditong may karapatan na magreklamo, ako po yun. Pero ayoko magreklamo. Kaya nang isang araw, sabi ko, kung malamig naman, huwag na tayo mag-aircon. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open your windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Dito lamang po ang Diyos nagsabi sa buong Biblia, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang dungawan ng langit at buhusan kayo ng pagpapala na hindi kayang saluhin ng inyong silid. Verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. And number 5, Nehemiah appointed treasurers in verse 13. Anong uri ang treasurer na kanyang pinili? In verse 13, the last part, for they were counted faithful, and their office was to distribute unto their brethren. Anong trabaho nila? Una, pinili ang mga tapat. At pagkatapos, trabaho nila, sila ang nagdi-distribute sa mga Levita ng kanilang mga support. Ika-anim po, Nehemiah prayed for the mercies of God in verse 14. O my God, concerning this, and wipe not out my good deeds that I have done for the house of my God and for the offices thereof. Alam nyo, bakit nananalangin si Nehemiah ng ganito? Dahil sa kanya pong pagre-reprimand, pagalit sa mga tao, may magagalit sa kanya. Are you listening? Alam ko naman din po yun. Pag pinagalitan ko po kayo, magre-rebelde kayo kung mali ang inyong puso. Pero maniwala kayo mga kasama, kung dapat po akong magalit, magagalit po ako. Magagalit po ako. At ako'y magagalit for your own good. Na bago po ako magtapos sa puntong ito, is tithes and offerings applicable in our time? Is it applicable to the church? 1 Corinthians 9:13 to 14 is my answer. Ito po ang sagot ko. Do you not know that we which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? Paano po sinusuportahan
ang mga manggagawa sa templo sa lumang tipan, tithes and offerings. Look at verse 14. Even so hath the Lord ordained. Even so, that's the key there. Gayon din, itinalaga ng Diyos that they which preach the gospel should live of the gospel. Number 4, reformation is needed to restore the observance of Sabbath. Well, intindihin po ninyo, nasa panahon pa ito ng kautusan, okay? Ang Sabbath po ay utos yan sa Israel but not to the church. You need to understand that. Ang Sabbath ay para sa Israel. Basahin po natin sa Exodo 31. Pakibuksan po ninyo. Let me prove that point na ito pong Sabbath day ay kautusan ng Diyos para sa Israel. Look at verse 16 and 17. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath. Sino po ang tutupad ng Sabbath? The children of Israel. To observe the Sabbath throughout their generation for a perpetual covenant. It is a sign between me and the children of Israel forever. Ito'y tanda sa pagitan ko at ng mga anak ng Israel forever. For in the 6 days, the Lord made heaven and earth, and on the 7th day, He rested and was refreshed. Tanong. Paboritong gamitin ng mga Sabadista sa debate tungkol sa Sabbath day, yung Mark chapter 2. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia. Kasi gusto ko po maging tama ang ating interpretation po rito eh. Verse 27. Ito ang paborito. Ito ang paboritong banggitin ng mga Sabadista. Verse number 27. And he said unto them, the Sabbath was made for men, and not man for the Sabbath. Narinig mo to, Jake, di ba? Ang pangilin o ang Sabado ay nilikha para sa tao. Bakit? Ang Pilipino ba hindi tao? Sasabihin ng debatista ng Sabadista. Ito ang sagot ko dyan. Sino ang kausap ni Kristo? Mga Israelita. Parang ganito. Halimbawa, ang aking pamilya, lahat naglalaro ng basketball. Lahat kami, mula sa akin hanggang sa bunso, naglalaro ng basketball. Ngayon, sabi ko, Jeremy, kunin mo yung bola. Ano kayong bola sinasabi ko? Nagdala si Jeremy, bola ng golf. Hindi naman namin sports yan eh. Are you following me? Pag sinabi ko na kunin mo ang bola, kaming mga mahilig sa basketball, ang kukunin mo dapat basketball. Ganon din dito. Ang Sabbath day was given to the Israelites. Ay hindi ba talaga binigay yan sa church? Basahin natin sa Colossus, Kabanatang 2. Basahin natin sa Colossus, Kabanatang 2. Yan sa aking PowerPoint. Kaya buksan nyo inyong mga Biblia. Okay. Verse Huwag ninyong hayaan ang sinuman na hatulan kayo. Saan? In meat? Sa karne? Or in drink? Sa inumin? Or in respect of an holiday? Or of the new moons? Or of the Sabbath days? Which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Huwag niyong hayaan na hatulan kayo patungkol sa mga araw ng Sabado. Pero balik ho tayo kay Nehemiah. During the time na ito'y nangyari, dapat nilang sundin ang Sabado. Number 1,
sapagkat sila'y mga Israelita. Pangalawa, sapagkat napapanahon pa ang utos. Alam niyo ang ginawa nila? There was a serious violation of the sabbatical law. That's the first one under number 4. The violations of the sabbatical law, kanila pong nilabag ang utos patungkol sa araw ng pangilin. Paano nila nilabag? They did business on the Sabbath day. Sila ho'y nagnegosyo sa araw ng Sabado. Naikwento ko sa inyo minsan na narinig ko, merong order kay Mariel, gusto nilang i-deliver ng linggo. Sabi ko kay Sister Mariel, huwag kang magninegosyo sa araw ng ating pagsamba. Yan ang kanilang nangyari dito. They did business on the Sabbath day. Look at verse 15. In those days, I saw in Judah some treading wine presses on the Sabbath. Hindi dapat sila gumagawa. Walang trabaho dapat doon. And bringing in sheaves and lading asses, as also wine, grapes, and figs, and all the manner of the burdens, which they brought into Jerusalem on the Sabbath day. And I testified against them in the day wherein they should sold victuals. Pangalawa, they allowed the Gentiles to trample the law of God, the law of Sabbath. Pinayagan nila ang mga walang Diyos, hindi kumikilala sa Diyos ng Israel, na tapakan ang batas patungkol sa Sabado. In verse 16, there dwelt men of Tyre, also therein, which brought fish and all manner of ware, and sold on the Sabbath unto the children of Judah and in Jerusalem. Makinig ko kayo na maigi. The principle is this. Kung tayong mga Kristiyano, ilalagay ko ng application, hindi natin iginagalang ang araw ng pagsamba, kung hindi natin ginagalang ang lugar ng ating pagsamba, ang mga di mananampalataya, hindi rin igagalang ang ating Diyos na sinasamba at ang lugar na ating pinagsasambahan. Now let us go the actions taken by Nehemiah. Now look at the leader Nehemiah. Anong ginawa ni Nehemiah? Nehemiah reprimanded the nobles. Mga ano ito, mga mayayaman ito. Ito yung mga dignitaries, mga iginagalang sa Israel. Pinagalitan niya in verse 17 and 18, Then I contended with the nobles of Judah and said unto them, What evil thing is this that you do and profane the Sabbath day? Alam po ninyo, kung duwag ka, huwag kang maging leader. Don't assume a leadership position. Pagtakot ka sa mga dignitaries, takot ka sa mga mayayaman, takot ka sa mga impluwensyang tao. Pagdating sa mali, dapat nating salungatin ang mali. Kung ang mabuti hindi ginagawa, dapat hikayatin natin ang mga tao na gumawa ng mabuti. Yan ang ginawa ng Nehemiah. Number 2, Nehemiah ordered the closing of the gates of Jerusalem until the end of the Sabbath. Sabi ni Nehemiah, isarado ang mga pinto ng Jerusalem. Isarado. Hanggang sa matapos ang araw ng Sabado. In verse 19, And it came to pass that when the gates of Jerusalem began to be dark before the Sabbath, I commanded, this is Friday night. This is Friday night. Kasi may mga nagtitinda pa rin kahit araw ng pangilin. Sinabi ni Nehemiah, isara ninyo ang pinto ng Jerusalem sa pagsisimula ng araw ng pangilin. I commanded that the gate should be shut and charged that they should not be open till after the Sabbath. Huwag bubuksan yan hanggang sa matapos ang araw ng pangilin. And some of my servants set I at the gates, that there should be no burden be brought in on the Sabbath day. Reformation. Number 3, Nehemiah threatened with punishments the violators of the law of Sabbath. Binantaan niya ng kaparusahan ang mga tao na lalabag sa
batas ng pangilin. Look at verse 21. Then I testified against them and said unto them, why lodge ye about the wall? Kasi nakita sinara na yung pinto, pero meron pa rin talagang mga negosyante na nagdala pa rin ng kanilang mga paninda doon po sa labas ng pinto ng Jerusalem. Kaya sabi niya, why lodge ye about the wall? If you do so again, pag ginawa niyo uli yan, I will lay hands on you. In other words, sasaktan ko kayo. From that time came they no more on the Sabbath. Mula sa oras na yon, hindi na po sila bumalik. Why? Reformation. Pagbabago. They have a strong leader on the person of Nehemiah. At pagkatapos, inutusan, Nehemiah ordered the Levites to clean themselves and to be the guardians of the observance of Sabbath in verse 22. And I commanded the Levites that they should cleanse themselves and that they should come and keep the gates to sanctify the Sabbath day. Remember me, O my God, concerning this also, and spare me according to the greatness of thy mercy. The last one, Nehemiah prayed for God's mercy. Bakit? Alam niyo bakit? Nanindigan si Nehemiah para sa tama. May magagalit sa kanya. Humihingi si Nehemiah ng tulong, Lord, alalahanin mo ako. Remember me, O my God, concerning this also. Spare me. In other words, iligtas mo ako according to the greatness of thy mercy. Alam niyo, meron mga tao na hindi nila makita ang dahilan ng paggalit, hindi ang saway, ang pagtutuwid. Yung kanilang pride ang nag-ahari sa kanilang puso. Pero alam ho ninyo, gaya ng ating napag-aralan, ayaw nilang makinig sa Diyos isang araw. Inalis ng Diyos ang salita ng Diyos sa kanila. Alam ho ninyo? Alam ba ninyo ang Diyos ay nagbibigay ng kung minsan, kasi ang default ng Diyos, I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge, sabi ng Panginoon. Yan ho yung talagang general rule ng Panginoon. Bibigyan niya ang kanyang bayan ng pastor ayon sa kanyang puso. Pero kung minsan po ang Diyos, dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, magbibigay siya ng hari ayon sa kanilang gusto. And that is sad. I'll go to the last point. Reformation is needed to break up the mixed marriages in Israel. Can you imagine nangyari? Mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ng mga Israelita mag-asawa ng mga hintil. Mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos. Pero alam niyo nangyari? Tingnan po ninyo ang kasamaan sa kalagitnaan ng Israel. The evil of Israel. Number 1, there was intermarriage. Look at verse 23. In those days also, saw I Jews that had married wives of Ashdod, of Ammon, and of Moab. Pinagbabawal ito ng Diyos. Merong nakita sa mga araw na yon, si Nehemiah, mga Hudyo, na nag-asawa ng mga Ashdodites, ng mga Ammonites, at ng mga Moabites. Ano po resulta nito? And they bore children who cannot speak the Hebrew language. Isipin po ninyo, nasa Israel sila, ang kanilang salita hindi Hebreo. Yan po ang natural language ng mga Israelites. The Hebrew language, look at verse 24. And their children spake half in the speech of Ashdod, and could not speak in the Jewish language, but according to the language of its people. That was bad. Alam ninyo, ako po, I was born ay Cebuano. I speak Cebuano.
because I was born in Davao. When I left Davao, I was only 3 years old. Pero natuto ako kay Jose Rizal eh. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, ano susunod? Kung matinik ay malalim. Yun ba yun? Ay masahol pa sa malansang isda. Alam niyo kung ang inyong magulang Ilocano, don't lose your ability to speak Ilocano. Kung ang inyong magulang ay Kapampangan, do not lose your ability to speak Kapampangan. I'm not saying limutin ninyo ang Tagalog. No. Meron hong biro, akong narinig sa Amerika. Ano tawag daw sa sa taong dalawang wika ang nasasabi? Bilingual. Di ba? Pag mahigit dalawa ang nasasabing wika. Multilingual. Pag isang salita lang nasasabi. American. Because the Americans, they don't speak any other language but English. Kaya pag ang mga Amerikana pumupunta ng Europe, ito narinig ko sa aking mga kaibigan. For example, sa France, hindi magsasalita ng English ang mga French. Ganon din ang mga Spanish. Learn our language. Naiinis ako. Bisaya po ako eh. Alam niyo ugali ng mga Bisaya? Halimbawa, galing ng Davao. O sa Cebu na lang, sa Cebu, gitna ng Cebu eh. Nung panahon na uso pa barko, pagpaalis ng puerto ng Cebu, lahat Bisaya yan. No, Bisaya. Wala kang maririnig na Tagalog. Pero ako nagtataka, pagdating dyan sa may Batangas na, lampas na ng Mindoro, wala nang Bisaya, puro Tagalog na. Ano yung nagbago ng espiritu? Bakit nyo kinahihiyang Bisaya kayo? Hantod karon kay balo pa ko magbinisaya. Kaya ako nagpapasalamat ang aking mga anak. Dito na ho pinanganak sa Metro Manila yan. Si Ira nag-aral magbisaya. Si Den marunong magbisaya. Si Jeremy nakakaunawa ng Bisaya. Si Jeremy ang pinakamahina sa Bisaya sa amin. Pero nung si Ira, dinala ko sa Davao last year, nung nakipaglibing kami, nung namatay yung aking tiyahin, sabi ng mga pinsan ko, si Ira kung magbisaya, parang Muslim. Para kang Muslim kung magbisaya. Ba't nyo kinahihiya? Kaya ito si Judy Ann at si Julie Ann, di ako naniniwala, hindi ka marunong magbisaya. Ilang taon ka, Judy Ann, nung umalis ng Davao, ng Bohol? Sa si Judy Ann? 12. Sasabihin mo sa akin, di ka marunong magbisaya? But. Ba't nyo kinahihiya? Hindi nyo ba alam advantage yan? Yung katabi mo, Pastor Reden, yung katabi mo, marunong ba magwara yan? Waray God! Waray upay! Tutuwa ako kay Pastor Josh. Hindi naman Bicolano, pero sabi kasi alam niya si Joshua kasi, hindi masunurin. Sabi ko sa kanya, kumuha na kayo ng passport. Nagbagal-bagal. Punta kami ng Myanmar, wala siyang passport. Nakasama ka ba rin ng unang punta? Hindi, okay. Naiwan si Joshua. Sabi niya sa akin, Pastor, alam niyo, nagtanda ako noon kasi
Hindi ako naniwala nang sabihin ninyo, kumuha ako ng passport. Hindi siya kumuha ng passport. Inaiwan siya, iyak daw siya eh. Pero yun nung panahong yon, doon daw siya natutong mag-Bicolano. Kaya marunong magsalita ng Bicol si Pastor Josh. Come on. Luis, marunong ka mag-Ilocano? Ano sagot sa Ilocano? Basit lang. Basit! Ayaw kong sabihin ang Ilocano ng ang bagal mo sumagot. Ikaw, Jenny, marunong ka ba mag-Bicolano? Ha? I-develop nyo. Advantage yan. Let's go now. The last point, the action taken by Nehemiah. He reprimanded the people. Pinagalitan niya mga tao. In verse 25, go to the next line, please. And I contended with them and cursed them. Hindi niyo gusto ito. Nakipagtalo siya, pinagalitan niya, at sinumpa niya sila. He cursed them and smote certain of them. Sinapak niya ang ilan sa kanila. Sinabunutan niya sila ng kanilang buhok and made them swear by God, saying, "Ye shall not give your daughters unto their sons." Mga magulang ho ito. And you would not like. Alam niyo ba't gano'n na lamang kagalit si Nehemiah? Dahil nakita niya ang kaparusahan ng Diyos sa bansang Israel. Number 2, he reminded them of the sin of Solomon. Did not Solomon, king of Israel, sin by these things? Yet among many nations was there no king like him who was beloved of his God, and God made him king over all Israel. Nevertheless, even him did outlandish women cause to sin. But nagkasala si King Solomon dahil sa mga babae. Number 3, he expressed his anger in verse 28. And one of the sons of Joiada, sino si Joiada? Anak ni Eliashib. Grabe ito si Eliashib. Grabe ito. Tingnan ninyo. And one of the sons of Joiada, the son of Eliashib, ibig sabihin, apo ni Eliashib, the high priest, was son-in-law to Sanballat the Horonite. Kaya pala, they are related by consanguinity. Dahil sa kasalan. By affinity rather. By affinity. Consanguinity is blood. Therefore, I chase him from me. Saan ka nakakita? Na isang leader, isang pastor, nang habol ng matigas ang ulo. Hinabol niyo. Alam niyo sa kanyang ginawa, he cleansed Israel from all strangers in verse 30. Thus I cleansed I them from all strangers and appointed the wards of the priests and the Levites, everyone in his business. And lastly, again he prayed. Why did he pray? Dahil marami siyang pinagalitan. Meron siyang sinapak. Meron siyang sinabunutan. Meron siyang hinabol. He prayed for the workers of God who defiled who defiled their work. Verse 30, thus cleanse I them from all strangers and appointed. No, this is not the verse. Nehemiah chapter 12. Mali po ang nailagay kong verse. Ang panalangin niya in verse 29, remember them, oh my God. Them, not me. Kanina, remember me. Ngayon, sinabi niya, remember them, oh my God.
because they have defiled the priesthood and the covenant of the priesthood and of the Levites. Panginoon, alalahanin mo sila. Dinungisan nila ang pagkasaserdote. Ingatan natin ang ministry. Baka balikan tayo ng Diyos. Maybe 10, 15, 20 years down the road, hope you would remember this message. We need reformation. I just hope and pray na ang mga susunod na leaders ng ating mga churches, mga tunay na tinawag ng Diyos, tapat at masunurin sa Diyos, may takot sa Diyos, at hindi sa mga miyembro na masuwayin. Alam nyo, natapos na ang trabaho dapat ni Nehemiah nung mabuo ang walls of Jerusalem. But the greater and bigger work was the reformation of Israel. And Nehemiah was the man. He was the right person to do the work of reformation. Ang aking dalangin, that there will always be reformers in our church. Let's all stand. Manalangin po tayo. Mag-pray po tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Lord, kayo po ay banal. Kaya po, inyo laging hinahanap ang pagbabago sa amin, ang pagsisisi, ang paghuhubog sa amin ayon sa iyong layunin. Lord, dalangin ko na tulungan niyo po ang mga namumuno sa aming mga iglesia na sila'y maging tapat at masunurin sa inyo. May takot sa inyo at hindi sa mga taong sumusuway sa iyong mga salita. Tulungan niyo kami, O Diyos. Tulungan niyo po kami. In Jesus' name. Amen. Mawit po tayo. Ano na ibigay kong kanta? Okay. Sabihin mo nga kung anong kanta natin. Yan ba yung kanta? Yan ba title niya? Ayan, okay. Did you ever talk to God above? Tell Him that you need a friend. And He will answer prayer. You can whisper in a crowd. You can cry when you're alone. To Him, you don't have to pray loud. On a lofty mountain peak, He's there. Anywhere on earth you go, find the answer in His word. It's true, you'll be strong because He knows. With His faithfulness.
You can whisper in a crowd to it. You can cry when you're alone to it. You can cry when you're alone. He knows your thoughts on a lofty mountain's peak. He's there in a night of the He's there. Panginoon, salamat po sa maghapon. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa mga awitin na nagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng pananalangin. Ikaw ang Diyos na sumasagot sa panalangin. Salamat sa mga blessings na iyong binigay. Salamat sa mga offerings. At dalangin ko, Diyos, ang iyong pag-iingat sa mga kapatid na uuwi ngayong gabi. Dalangin po namin na panandalian po ninyong patigilan ng ulan upang makauwi ang mga kapatid, Panginoong Diyos. Wala pong imposible sa inyo. Kayo po ang nagpapaulan at kayo ay may kapangyarihang magtigil ng ulan kagaya ng panahon ni Elijah. In Jesus' name, Amen. Magandang gabi po. Pagpalain tayo ng Panginoon.